Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera, and Career. So Aquarius, tulad na kagawian ha, kung naman lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity, kindness, and support po dito sa James Tarot PH every time na may reading tayo for Aquarius. So thank you again for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayon June, Pera, and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Lovely, lovely. In the area of what you want, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have the Page of Cups. Yes, yes, yes. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. In the area of your near future, you have the King of Pentacles. Very good. In the area of your challenge this month, Aquarius, meron kang Seven of Swords. In the area of your fortune, meron kang Chariot card. Wow, may pag-abante, may paglusong, may pag-andar. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, you have the King of Cups. And your outcome this month, Aquarius, meron kang Two of Pentacles. Balance is restored. Congratulations. Bago tayo pag-usapan kada cards, very detailed, very comprehensive. Ano muna yung lingering energy mo sa background ng buhay mo this month? For your pera and career, you have the Queen of Wands. Wow, ngayong buwan na ito, Aquarius, magkakaroon ka ng kakaibang confidence and trust to yourself, self-esteem para ituloy o gawin yung mga bagay na gusto mong gawin this month. For example, lilipat ka na ng career o kaya meron kang balak gawin o simulan na isang endeavor o plano sa buhay mo this month when it comes to your negosyo halimbawa, o kaya may balak kang simulan na alam mo maging kapaki-pakinabang na trabaho para sa kaperahan mo this month. So ngayon, para magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo at saka self-esteem to really trust and do yung bagay na matagal mo nang gustong simulan, parang mararamdaman mo ito this month na parang, okay, maybe this is the right time for me to do this. Kung halimbawa, kung sa Amerika kayo o kaya sa ibang lugar, sa abroad, and you now want to go back to the Philippines, parang ito na yung pagkakataon na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin yan, o para ma-finalize mo na yung isang desisyon because bigla-bigla kang tumapang o bigla-bigla ka nagkaroon ng malakas na tawag ang damdamin to do something. Okay? So sa inyo, halimbawa, some of you are entering a business venture o kaya talagang namang career move, talagang kakaibang career move na parang medyo malaki yung hakbang mo sa career move mo na ito. Nakita ko na parang bibigyan ka ng kalakasan ni God, ni Spirit Guides. At ikaw din mismo magugulat sa sarili mo na parang, kaya ko na pala. Ito na pala yung gagawin ko. Hindi mo maintindihan pero ang lakas ng loob mo gawin siya this month because nandito yung Queen of Wands, doing whatever you want to do. Hindi ka papapigil, hindi ka manliliit sa sasabihin ng ibang tao. Kahit ano man ang sabihin nila, kahit ano man ang ipayo nila sa'yo, gagawin mo pa rin yung gusto mong gawin this month. I'm seeing you very, very happy. Ang lakas ng aura mo this month to really parang nag-exude yung confidence out of you Parang mga tao napapansin nila, uy, parang si Aquarius kakaiba siya today. Parang ikaw ang lakas ng tiwala mo din sa gagawin mo and parang nothing will stop you in acquiring this. So congratulations Aquarius, isang napakamatapang, mapagpalaya and confident month for you. So gawin mo na yung mga plano mo about your pera, about your career, about your negosyo. If this is really a big career move, ito yung pagkakataon for you to do that. Okay? So pag-usapan natin ng iyong spread, ilan ang your major arcana. Sa spread mo today, you only have two major arcanas pala. We have the Hierophant and the Chariot card. Wow. So, isang paunang mensahe sa'yo mula sa iyong major arcanas. Ang sabi dito, commit and you will go forward. Mag-commit ka daw sa bagay na gusto mong simulan and everything will go smoothly in your favor, Aquarius. Okay? Kung meron kang balak simulan ngayon, panindigan mo, be consistent, continue with the progress at nagadire-diretso ang tagumpay in your favor. Okay? Commit and it will go forward. Okay, pag-usapan natin in detail mode ang bawat cards mo. At the center, you have the Hierophant. This is your core energy, meaning ito yung talagang bagay na kailangan mong i-embody buong buwan na ito. Kaakibat ng lingering background energy mo na Queen of Wands. Katapangan, lakas ng loob, confidence, self-esteem, trust to yourself, trust to your dreams,
kalakasang hindi papapigil sa ibang tao. Nakita ko dito na parang you won't listen to outside noises. Parang wapakels ka, gagawin mo kung ano gusto mong gawin. There's nobody there really trying to force you or control you. Ikaw, hindi, gagawin mo yung makakaya mo and you will do it. With a Hierophant here, like I've said kanina, kailangan mo ng commitment. This is a card of commitment. Going to traditional ways or out of the box ways, ikaw ang makaka-figure out yan, Aquarius, kung paano mo atakihin tong endeavor mo about your pera or about your career. Pero sabi ni Spirit Guides mo, kailangan mo daw ng commitment, paninindigan, at talaga consistent work or consistent effort para magawa mo itong bagay na ito. Nakita ko dito na parang, yes, malaki ang plano, yes, maganda yung vision mo of the future, kung ano yung balak mo sa kaperahan mo and career, pero sabi ni Spirit Guides mo, walang mangyayari sa visions and pangarap kung walang kaukulang action. At yung action na yun nangangailangan ng dire-diretso at saka consistent effort from you, Aquarius, okay? So halimbawa, gusto mong maglipat ng ibang career, so ikaw mismo, ano yung mga handa mong gawin para maging committed ka sa plano na yan? So mag-inquire ka na ngayon pa lang kung saan ka balak lumipat, ano yung mga credentials mo na pasok sa credentials na hinahanap ng different industry na tinatarget mo. Magtanong-tanong ka na rin kung ano yung better jobs or work na pasok ka. So ngayon, para magkaroon ka doon ng kaukulang hakbang in order for you to make your visions come true. Okay? Hierophant also is a card of mentorship or kaya supervision. Kung ikaw ay nag-iisip ngayon lumipat na ibang karera o lumipat na ibang industry, o kaya papasok ka ngayon sa isang negosyo o mayroon kang investments when it comes to your money, sabi ni Spirit Guides, maghanap ka doon ng expert, someone who knows deeply pagdating doon sa industry ang papasokin mo. Halimbawa, gusto mong magtayo ng coffee shop. So find someone who knows the industry about coffee business. Ganon din sa pagbebenta and also suppliers ng mga coffee machines o kaya pati yung mga baristas. So kailangan maghanap ka lang someone expert in that industry o may kaalaman doon para matulungan ka, mabigyan ka ng helping hand para mas mapabilis yung tupad mo sa pangarap mong makatayo ng coffee shop. So kailangan merong kinalaman yung taong hihingan mo ng advice doon sa industriya or business na gusto mong pasukan. Hindi ka pwedeng basta-basta magtanong-tanong ko kani-kanino lang na walang may alam sa bagay na yun, because the Hierophant is really very strict with tradition to si Hierophant traditional tong card na ito. So ibig sabihin, kung ano yung talagang sistema ng industriya ang papasokin mo, kailangan maghanap ka ng tao mula sa industriya na yun na magtuturo sa iyo kung ano yung kalakaran in that part. Okay? Kung ito man investments with your money, kung mag-i-invest ka for something new business, kailangan talaga maghanap ka ng taong maalam sa investments. Okay? So make sure this time around, panghawakan mo din, maingat ang iyong kaperahan at iyong career move, because not everyone can give you good and sound advice. So ngayon, parang kailangan talaga maghanap-hanap ka pa ng iba't ibang tao magbibigay sa iyo ng maraming wisdom and maraming learnings and knowledge para matulungan mong mabalanse, especially with the Two of Pentacles, mabalanse mo yung mga ideas, mga payo, mga kaalaman, so that mabalanse mo at mahanap mo yung right way and right approach sa bagay na gusto mo. I'm hearing na kapag daw alam mo na yung gagawin, kapag nakuha mo na yung enough knowledge or enough lessons or enough assistance, I'm hearing na talagang tataas, mag-boost yung energy dito. Magkakaroon ka ng mas malaking confidence to really fight and achieve yung mga bagay na gusto mo. With the Hierophant also, nakita ko dito na malapit na yung pag-acquire ng property. If you're buying or selling a house or may kinukumpini ka about bahay, kasi Hierophant also about home, family, business venture for the family. Nakita ko dito na if anything working out ngayong buwan na ito para sa pamilya, the answer is yes. Bahay, lupa, sasakyan, pampaaral. So this is also a card of your wisdom and your values, Aquarius. Panghawakan mo daw yung mga filosofiya mo, yung paninindigan mo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, like example ko ng mga nakaraan na parang halimbawa sa office, and then yung office mate mo inuuwi niya yung office supplies, di ba bawal naman yun kasi office supplies is office supplies, so bawal iuwi yan. Pero ikaw, hindi ko iuwi yan, kahit kailangan ko ng papel minsan sa bahay, kailangan ko ng mga materyales, hindi ko inuuwi because naniniwala ka sa filosofiya na mali yun. So ngayon, panghawakan mo daw yung mga bagay na
Filosofiya mo, yung mga paninindigan mo, yung mga values mo, panghawakan mo yan moving forward because it will bring you miles away, okay? At malayo ang mararating ng filosofiya mong yan, okay? Panindigan mo yung wisdom, ang yung values, ang core element mo, okay? The Hierophant is being clarified by the Three of Wands. Yes, ngayon naghihintay ka na lang. Aquarius, you're on the waiting mode para matupad na itong bagay na gusto mong pagkumitan. I'm hearing na meron ka nang hinihintay na tawag, text, chat, confirmation from someone na parang, uy, ito na. O kaya huling sweldo. That's what I'm hearing. Parang ngayon hinihintay mo na lang yung huling sweldo mo para makapitaw ka na sa job mo na yan. And then yun, boom, mag-start ka na ng sarili mong business with the Queen of Wands here. Malakas na ang loob mo ngayon kasi meron ka ng pera, panimula. Kung halimbawang 6 months ang kailangan mong gugulin with the adjustment phase sa bago mong sisimulan na negosyo, alam mo na meron kang perang kakapitan kasi nakapag-ipon ka ng mga nakaraang buwan. So ngayon, may hinihintay ka na lang na parang touch, move moment. Yes, touch, move moment will be your card for today. Parang a message for today na parang yung hinihintay mong commitment or panimula ay nandito na, malapit na. And ito talaga ay for sure mas magiging madali sa'yo kasi ang lakas ng loob mo talagang. Ramdam ko yung kalakasan ng loob mo to try something new or to begin something new sa buhay mo. Especially a career move or kaperahan with a negosyo. So, ang key lang talaga dito, Aquarius, in this month, ang key sa'yo para dumating at mag-arrive is to embrace something na darating and also commit to it. Panindigan mo at maging committed ka, okay? In the area of what you want, you have the King of Wands. Yes, ngayon, ang laki ng visions. Visions mo na mga bagay na gusto mong gawin, ano? Talagang malakas ang loob mo. You have the King and Queen here telling you na parang match na match. Swak na swak. Talagang saktong-sakto. Nakita ko na parang puzzle pieces, kompleto na yung puzzle pieces. You're very confident. You have the self-esteem and the aura talaga na ilaban o gawin. Tiwalang-tiwala ka sa sarili mo kakayanan na magagawa mo siya. And also with the King of Wands here, nakita mo na yung vision of what you want to create. Malakas yung loob mo na i-try siya because I'm feeling na gets mo yung gagawin eh. Gets mo na siya. You're the leader of your life right now. Parang nobody can stop you. You are not accepting no as an answer. Parang gagawin ko, gusto ko. Buo na sa isip mo, buo na yung loob mo na simulan ito. Whether computer shop, coffee shop, kung ano man ang balak mo simulan, desidido ka na. At parang kahit ako, hindi ka na pwedeng pigilan o hindi na kita pwedeng sabihan na hinay-hinay because I know with the King of Wands here, gagawin niya yung gusto niya eh. Pero parang paalala ng spirit guides mo, lagi kang lumingon sa nakaraan, Aquarius ha, lingon ka lagi sa nakaraan. Isipin mo lagi kung ano yung pinanggalingan mo, isipin mo lagi kung saan ka nagkamali before, para yung mga mistakes mo in the past when it comes to your money, when it comes to your career, ay may apply mo siya sa gagawin mo now, para maging paalala sa'yo or guidance para hindi na maulit yung nangyari before. So make sure lagi kang nakatingin sa nakaraan in order for you to really have a tent pole or guidepost para alam mo kung ano yung pwede mong baguhin, ano yung pwede mong ma-develop, ma-improve, ma-upgrade sa buhay mo this time, especially sa mga gagawin mo pagdating sa negosyo and career. Nakita ko dito na parang also accept criticism from other people kapag halimbawa may pumupuna sa'yo, merong mga nagbibigay ng advice o kaya may mga nagsasabi ng mga critics about your position, about your performance, about yung mga ginagawa mong plano and kilos, kailangan makinig ka daw. Be open to criticism, be open to learn new things, and adjust. Kung halimbawa ito yung plano ko, alam ko naman na hindi na yung mababago, yan na yung plano mo talaga. Pero kapag may nagbigay ng opinion, silipin mo din, baka oo nga, baka mas makabuti ito kaysa sa original kong plano. Continue molding your plan and be malleable, be flexible enough para mas ma-mold mo pa ng maayos, bigger, better yung iyong plano depending sa sasabihin din ng ibang tao. At ikaw din, timbangin mo din kung nakakabuti ba yung opinion ng iba o hindi. Malalaman mo naman yan kung constructive ba yung criticism o sadyang bashing lang sa'yo, diba? So, it's up to you to really balansehin ang lahat-lahat this month, okay? The King of Wands being clarified by the Three of Swords. Yes, like I've said, gamitin mo yung nakaraan mo, yung mga pinanggalingan mo, mga heartaches, mga rejections, mga failures, mga bagay na talagang nagpadurog sa'yo sa nakaraan, especially pagdating sa kaperahan and career, yung mga bagay na talagang mga painful experiences, pagkalugi, ganyan. Lagi mong aalalahanin daw ang mga yun. Why? Because that will be your guidance talaga. Yun ang magbibigay sa'yo na parang paalala na, okay, ito ang nangyari dati, kailangan ko ng agapan tong sitwasyon na ito. Okay, ganito na nangyari sa akin sa past
past kong empleyado, hindi ko na gagawin to, o kaya sa bagong trabaho, paglipat mo na ibang career, madali mo agad mararamdaman at madali mo agad mapipinpoint kung maaring may nangyayari ng problema o kaya may dapat kang ayusin because lagi mong bit-bit yung mga lesson na natutunan mo sa past. So make sure na lagi-lagi mong bit-bit yan, the lessons, not to be bitter but just to be your guidance and parang talagang tent pole. Alam mo agad yung red flags, green flags and everything na kailangan panghawakan, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo Page of Cups. This month, Aquarius, you need to be creative. You need to be imaginative. Malawak na pag-iisip, malawak na imahinasyon in the pursuit of what you want. Halimbawa, meron kang balak gawin sa iyong negosyo o trabaho. And then parang feeling mo, teka, parang hindi umaandar. Teka, yung plano ko parang hindi gumagana. So parang ganyan. So sabi ni Spirit Guides, lawakan mo daw isip mo para makahanap ka pa ng ibang solution o ibang option o ibang idea. Ngayon parang kailangan malawak yung brainstorming mo. Kung ngayon pa lang nagsisimula ka magtayo ng business o lumipat ng career, sabi ni Spirit Guides, dapat nakalatag din. Kung ito yung main plano mo, ito yung linya na main plano, dapat meron ka din contingency plans. Meaning, ito yung option A, option B, option C. Pamalit doon sa original plan kapag halimbawa yung original plan ay hindi umubra. Okay? So, the Page of Cups telling you, you should be imaginative and creative enough para kung sakaling may mangyaring aberya, may mangyaring hindi inaasahan when it comes to your plans, alam mo agad yung magiging reaction mo o magiging panapal mo na action in regards to the nangyayari. Okay? So, si Page of Cups talaga nakatutok din siya. Tingnan mo. Titignan niya mabuti yung isda sa loob ng cup. Thinking na baka bumalik to sa dagat, bumalik to sa tubig. So, siya, iniisip niya mabuti yung paraan to make sure na hindi makakawala yung fish na yun. Yung fish na yan, yun yung swerte, yan yung abundance, yan yung future na talagang inaasahan niya na malaki ang possibility for himself. So ngayon, make sure na itong isda na ito ay hindi makakawala sa life mo, Aquarius. Ibig sabihin, don't take things for granted. Make sure na all of your effort, all of your time, all of your money and abilities and creativity ay nakatutok doon sa isda mo. Aquarius, kung ano man yung isda mo na gagawin mo this month, halimbawa new business or career move or kapirahan na investments, make sure talaga nakatutok ka dyan at hindi ka basta hayahay o kampante na ibang tao ang gagawa for you. Kailangan daw ikaw mismo ang nakatutok. Okay? Page of Cups being clarified by the Ten of Pentacles. Yes. Sabi dito, para daw manatili sa buhay mo yung blessing na yan, yung sisimulan mong endeavor when it comes to your money, when it comes to your career, kailangan daw nakatutok ka because there is a possibility na itong bagong sisimulan mo na negosyo, itong bagong sisimulan mo na career move ay magdudulot sa iyo ng pangmatagalang kita. Ten of Pentacles is a lifelong legacy money ito. Tentpole money. Ibig sabihin, stable ang kaperahan mo this month or this month moving forward kapag sinimulan mo na itong endeavor na to. So sabi ni Spirit Guides, malaki ang potential nitong negosyo mo at saka ng career move mo na to na maging successful. Nakasalalay ito sa iyong creativity and imagination kung paano mo siya ma-cultivate at pangahawakan this month. Halimbawa, gusto mo magtayo ng isang karinderya. Pero kailangan mo daw maging imaginative enough o creative enough to make sure na mas madami ang malatag mong putahe, alam mo kung paano tumawag ng customer at maraming kakain sa'yo. So, kailangan mo ng strategy and malawak na pagkakaunawa sa business side ng iyong negosyo kasi talagang malaki ang potential nito mapakinabangan mo for a very long time. And this is going to be a successful one para sa'yo, Aquarius. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. Five of Wands is all about conflict. Pwede rin tong internal conflict mo, Aquarius. Baka sa career move mo na ito o sa gagawin mo pagdating sa iyong pera, kung saan mo i-invest o kaya kung paano mo ma-acquire. Sabi ni Spirit Guides, kailangan daw malinaw sa isip, Aquarius. Hindi ka pwedeng paiba-iba ng iniisip o ikaw mismo hindi ka desidido o hindi ka pa sure. Kailangan sure ka. So kaya nangangailangan to ng confidence para sa iyo. Kailangan mong maging confident sa iyong mga plano. Kasi kung hindi ka confident at hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong skills, sa katuparan ng dreams mo, talagang kakaroon ka ng confusion sa isip mo na parang, ay, ito lang kaya gawin ko. Ay, hindi, wag na lang, baka hindi ko magawa. Ito na lang. Tapos paiba-iba ka hanggang sa wala ka nang nagawa. Nagsayang ka lang ng oras, kakapaiba-iba. So make sure, focus on one and
alamin mo muna sa loob-loob mo kung ito ba talagang gusto mo and be confident in doing so, okay? For others, nakita ko parang you're in an industry where it's very, very competitive. Halimbawa, client-based itong trabaho na ito at kailangan makarami ka ng quota kasi maagawan ka ng kapwa mo empleyado para makakuha ng kliyente. For some, you're working in a kumpanya or in a business where ang dami mong kakompetisyon. So parang ikaw kinakailangan talaga na mag-isip ka ng creative ways in order for you to get ahead or ikaw yung magwagi sa competition na ito, and it requires you to be committed enough. Talaga nakatutok ka dito, malakas, effort talaga, hard work, Aquarius, and everything will come to you at the right time. Everything is here at ikaw na lang ang kailangang umaksyon at humakbang at yumakap dito, okay? The Five of Wands being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon kailangan talaga magdesisyon, Aquarius. Uurong o susulong. Like I've said kanina, with the internal conflicts mo, ikaw mismo ang urong-sulong, atras abante, gagawin mo to, hindi, bukas ito na naman, hindi, tomorrow, iba naman. So parang sabi ng Spirit Guides, kailangan make up your mind. Make up your mind, Aquarius. Do things now and decide on what you want. Kasi ayaw mo rin magsayang ng oras, magsayang ng pera, magsayang ng effort and pagod. People around you also are anticipating ano yung next move mo. So make sure be decisive. In order to be decisive at makapamili ka na sa direksyon na gusto mong tahakin, confidence is the key. Yung parang talagang katatagan ng loob at saka lakas ng tiwala. Kapag meron ka nun, madali para sa'yo ang mag-decide. Madali para sa'yo ang maging klaro ang isip. Okay? In the area of your near future, ito mo na maganda. Napakaganda. You have the King of Pentacles element as your core energy in the near future. Uupo ka na lang dito enjoying the fruit of your labor. Tingnan mo, puro grapes ang katawan niya. Grapes is a symbol of hard work and getting the good harvest from those hard work. Sa tarot, mahirap patubuin at payabungin ang mga grapes. Pero tingnan mo si King of Pentacles, nababalot siya ng grapes. Ibig sabihin, ang dali para sa kanya napalaguin yung mga grapes na yun. At ikaw, you will land on this energy in the near future. Magiging gamay na gamay mo na yung negosyo mo. Hindi ka na ganun kahirap, hindi ka na ganun ka-struggle because every aspect of that negosyo ay gets mo na. Alam mo na kung paano paikutin. At patuloy na pumapasok sa iyo yung income, clients and all. For some sa career move, nakita ko na talagang settled ka na sa career mo. Okay na yung career, okay yung boss, okay yung mga ginagawa mo. Solid ka na doon, nakatanim ka na doon at saka regular ka na. And aasahan mo na yung malaking sweldo mo on that part and makakaipon ka na ganyan. So make sure this time around na ngayon pa lang Aquarius, i-cultivate mo na ito. Daanan mo lahat itong apat na stages ito para pagdating ng near future, eto ka, nakaupo ka na lang, enjoying the fruit of your labor. Meron kang pera pang ipon, meron kang pera pang gastos, meron kang pera pang leisure, and dedicated ka pa sa trabaho mo. So I'm seeing talaga work-life balance. Saka magkarugtong itong near future mo at saka outcome mo. The balance of life is yours. Trabaho and then negosyo and then pamilya. Everything is working out in harmony in your life. Okay? At saka confident ka. I'm seeing you sitting down here and enjoying whatever you have in your life in the near future. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, ito ay hard work talaga. Hard work pays off. Ilang beses ka nang nadapa, ilang beses ka nang nag-try, ilang beses ka nang bumangon. You failed again and again. And then yun, bangon ka ulit. At nakita ko na parang na-acquire mo ng enough experiences. Kakadapa, kakabangon, kakatry. Parang nakuha mo na yung matrix of how to build a business or how to make a better, solid career move. Ngayon, parang you're a very experienced person. Hinahangaan ka rin ng mga tao sa paligid mo kasi ang tagal mo na din sa karerang yan o ang tagal mo na rin sa paggawa ng negosyo na yan at kinaya mo. Nalagpasan mo lahat ng hirap and now you're enjoying everything. Your hard work is paying off and you are now settled down and happy and enjoying the money and the fruit of something na talagang pinagtrabaho mo for a very long time. So congratulations. In the area of your challenge this month, Aquarius, meron kang Seven of Swords. Challenge sa'yo this month is to trust people. Okay? Ito yung pagkakataon sa'yo na talagang alamin mo kung sino yung taong pagkakatiwalaan because Seven of Swords is lying, cheating, and stealing cards. Meaning, ito yung mga pagkakataon na kailangan sarilinin mo daw muna yung mga bagay na pansarili. Especially sa pag-abot mo sa future mo, especially sa usaping pera, Aquarius. Huwag ka basta-basta magkasabi sa ibang tao, kahit family members pa yan, kung magkano kinikita mo, kung magkano ang loan mo, kung magkano utang mo, ano yung plano mo sa pera mo, ano yung plano mo sa career mo, sa negosyo mo, yung pasikot-sikot sa negosyo, huwag basta-basta i-share yan kahit kanino, porke kakilala mo o porke friend mo. Make sure that things are still
in secrecy. Kailangan nakalihim pa rin yung mga bagay. Hindi ka dapat nag-divulge ng personal information, especially about your banking businesses or transactions. Huwag mo basta-basta iasa or isasabihin sa ibang tao, make it your top secret, okay? Because not everyone is mapagkakatiwalaan. Kung may mga bagay kang gustong gawin about your career move, parang sarili mo daw muna. Don't tell other people unless nandyan na or unless sigurado na or unless sureable na sayong-sayo na yan. So, huwag ka daw agad-agad magtitiwala with other people. Kung kailangan ikaw ang umaksyon, ikaw ang mag-decide o ikaw ang kumilos para maabot yung mga bagay na gusto mong gawin, ikaw mismo ang gumawa, okay? Paalala sa iyo ng spirit guides mo because this month rather, you'll be enlightened or magigising ka sa katotohanan that not everyone can be trusted, okay? So the Seven of Swords being clarified by the Six of Cups, yes, especially in your life. Marami ka na rin doon na patunayan in the past. May mga tao sa past mo din na parang nasunog ka na o napaso ka na with trusting other people na hindi pala pagkakatiwalaan. Maaring may mga pinautang ka na in the past, naging mabait ka with other people, akala mo mabait din, akala mo ibabalik ng maayos ang pera po o pinagkatiwalaan mo with your property, with your secret, halimbawa, and then yun, boom. Ikaw din sa dulo ang nasaktan because hindi pala sila truthful, kinagat din ng kamay mo, sinakmal ka din. So, ngayon talaga maging maingat ka in trusting people, especially people from your past or from those na pamilyar sa'yo, okay? Huwag ka basta-basta magtitiwala, especially sa iyong banking transactions at iyong pera, okay, Aquarius? Very, very important paalala sa iyo ng spirit guides mo this month, okay? In the area of your fortune, ito ang maganda. May pag-andar, may paglago, may pag-abante sa mga plano mo. Kung balak mo magtayo ng coffee shop, ayan na. Unti-unti mo naman nakikita na nag-develop na, umaandar na yung plano. May supplier ka na, may pwesto ka na, may capital ka na, may mga nakakausap ka na mag-aayos ng interior, ganyan. So, unti-unti mo mararamdaman to this month, Aquarius, na yung plano mo na negosyo magkakaroon na ng direksyon, dire-diretso na. For some, sa career move talaga namang aalis ka na sa dati. Ito yung confirmation mo, Aquarius, na meron kang iiwan na career path at aabante ka na moving forward, transferring to something new. Sa inyo din, meron lilipat from employee to being a boss of your own company or talaga namang you're living a mindset. Parang dati, ito ang paniniwala mo sa isang bagay, ngayon natauhan ka na at parang, okay, ito pala yung right strategy, ito yung right approach sa kapirahan ko this month. So meron pag-abante, may paggalaw, may pagsulong, may advancement, may development, may upgrade sa buhay mo, okay? Upgraded ka na this month. Congratulations. The Chariot cards being clarified by the Three of Pentacles. Yes, now you need people who will support you, will guide you. Nakita ko na you will arrive on a new job or a new endeavor kung saan swak na swak ka with the people there. Parang okay na okay kayo, nagtutulungan kayo, you have the full support of each other, they are recognizing your skills, recognizing your talent, recognizing your expertise and experience. Ngayon parang papahalagahan ka na sa new job mo. Kung dati parang feeling mo binabaliwala ka or parang hindi ka lagi sinasali o feeling mo dinadown ka o feeling mo mas mataas sila sa'yo, ngayon parang makakatagpo ka ng mga kasamahan in your new job, new area of living, new area of fortune na parang everybody is recognizing each other's worth. Ganyan. For some, like I've said ko sa negosyo, ngayon makakatagpo ka na ng mga supplier, mga tao na makakatulong mo, great employees na tutulong sa'yo mag-build ng negosyo mong yan. I'm seeing you having your support group. Yes, this month. Support group that will give you the assistance and trust and tiwala. Nakakayanin mo yung gagawin mo moving forward. Okay, Aquarius, congratulations. In the area of your divine advice, you have the King of Cups. Relax ka lang. Kalamayin mo ang puso mo. Don't be bothered with everything that you're trying to do. Ngayon, parang relax lang. Kayanin mo lang. May mga outside noise, may mga outside problems. Isipin mo na lang kung ano yung mahalaga, kung ano yung dapat mong gawin. Dapat nakafocus ka sa goal. Doon na lang importante para sa'yo. Bigyan mo na lang ng effort and pawis yung mga bagay na nagmamatter, pero yung ibang bagay wag na. Ignore them. Keep your peace sa puso at isip mo. Kailangan kalmado ka lagi para makapag-isip ka ng tama, magawa mo yung tamang desisyon, especially sa iyong pera. This month, Aquarius, hindi pwedeng bigay ka lang na bigay o gawa ka lang na gawa. Pangit yung impulsive buying or impulsive paglabas ng pera. Kailangan pinag-iisipan muna para alam mo din yung expenses mo. Hindi ka magulat na parang one day yan, ubos na agad. Okay? Be cautious in your emotions. Dapat hindi yan nagdidikta sa'yo kung ano yung magiging action mo. Dapat laging isip. Okay? The King of Cups being clarified by
The justice card, yes. Know the truth first before you take action, because the justice card is action reaction, parang action and consequences. So parang sabi dito, yung bawat hakbang mo dapat pinag-iisipan kasi hindi mo alam kung ano yung patutunguhan o kaya ano yung magiging feedback o kaya magiging consequences. Ayaw mo naman na ma-complicate ang mga bagay-bagay. Halimbawa, naglabas ka ng pera, hindi mo iniisip kung yung perang bang yun ibabalik sa'yo o kung katiwa-tiwala ba yung pinahiram mo ng pera. Ayan tuloy. Ending, ikaw pa sumakit ang ulo kasi hindi mo nagbayad o kaya ikaw pang inaway, ganyan. So make sure, sabi ni Spirit Guides, huwag kang mag-decide based on emotions. Dapat laging by mind. Isip laging pairalin and always think first the consequences bago ka umaction para maging tama ang lahat at hindi maging komplikado. Okay, Aquarius? Ang outcome mo na napakaganda pag-usapan natin later. But first, as of additional messages from our Divine, ano yung karagdagan nilang payo para sa iyo this month na kailangan mo malaman pertaining to your pera and career, okay? First, you have exhausted. Yes, pagkapagod, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Ito yung pagkakataon talaga na magpahinga, bigyan mo rin ng pagkakataon oras mo because pagod na pagod ka na din to really recharge, find your peace, find your energy para makalusong ka every day sa pag-abot sa mga pangarap mo, okay? Self-care, Queen of Wands, also about self-love, self-care. Unahin mo din muna daw yung sarili mo para makabangon ka every day, makalaban ka. So, kung napapagod ka na magpahinga and give more time to you for recharging, okay? Another message, winning sooner or later, luck comes to everyone. Don't spend everything at once. Yes, like I've said dito, panghawakan mo yung pera mo, hindi pwedeng labas lang labas. You have enough money. Okay, magkakaroon ka ng maraming pera. Kaya nga lang, kailangan mong isipin kung paano mo siya ginagasta. Okay? Another message, you have direction. Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Yes, like I said it here. Sa Hierophant, attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. So ngayon, kailangan nakatutok ka sa goal, malinaw sa iyo yung goal, maghanap ka ng mentor or someone expert na magbibigay sa iyo ng advice on that goal and plan where you want to be. Okay, plano is important this month and commitment and consistency, okay? Another message, you have helping hand. Oh, mentor talaga to. Needs others to assist you with services, increased productivity. No one can handle it all. Like I said here, makahanap ka na ng mga taong tutulong sa'yo, mag-a-assist sa'yo, at talagang swak na swak kayo. And they are the people that support group mo talaga at makakatulong mo moving forward, okay? Another message, you have gift. You will discover new talents. Talents, skills that will lead you to new opportunities. Use opportunities that arise. So ngayon, kailangan talagang pagkatiwalaan mo doon yung mga natural gifts mo at sa pagsuong mo moving forward, sa paghakbang mo sa iyong mga pangarap in pertaining to your pera and career, mas makikilala mo daw ang sarili mo at doon lalabas yung mga talent mo, skills mo na hindi mo akalaing meron ka. Okay? Because talagang para kang na-polish na diamond eh. Mas makikilala mo ang sarili mo moving forward. Okay? Ito ang area na kailangan mong isipan at yung isa puso this month, Aquarius. You have loneliness. I know that I am never alone. So, kahit mag-isa ka man o kahit feeling mo ikaw lang mag-isa ang gumagawa nito, you should be the Queen of Wands. Kaya mo mag-isa, kaya mong tumayo, lumaban, pumasok sa kwarto na ito, asuungin ang trabaho na to o career move na to o negosyo na to na mag-isa. Sometimes you need to be independent. Independent financially, physically. Kailangan mo maging independent sa mga visions of your future, your goals mo. Kasi kung aasa ka sa iba, madali kang panghinaan ng loob at madali kang mag-give up. Okay? So, you should never feel alone. You should never feel lonely. Fight even if you're alone. Fight even if you're just on your own. Kakayanin mo siya basta magkaroon ka ng tiwala at malaking trust sa sarili mo. Okay? In your outcome, you have the Two of Pentacles, balance. Ngayon, dahil marami kang gagawin, Aquarius, marami kang sisimulan, you're now moving forward with the things na gusto mong simulan ngayong buwan na ito. Mga bagay na gusto mong ilaban, pwedeng negosyo, trabaho, o career move. Sabi ni Spirit Guides mo, Aquarius, continue balancing life. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isa o nakatutok ka lang dito. Kailangan pare-pareho mong panghawakan yan in order for you to have the balance that you need. Hindi pwedeng puro pamilya lang at mapabayaan mo ng trabaho. Hindi pwedeng trabaho lang. Pag uwi mo, hindi mo nakilala yung family mo o napabayaan mo ng ibang aspeto ng buhay mo. Learn to dance. Dance the rhythm of your life. Hawakan mo to, hawakan mo yun. So make the rhythm. Sabi dito, para magkaroon ka daw ng sistema
kung paano mo panghahawakan yung iba't ibang aspeto ng buhay mo. Pwede rin ngayon, trabaho, negosyo, pamilya, sarili mo, magkaroon ka ng right allotted time on all of them para mabusisi mo isa't isa at hindi mo mapabayaan at hindi mo rin makaligtaan na baka may problema na pala doon, hindi mo nakikita because nakatutok ka dito. So ngayon, magkaroon ka ng balancing and ito ay talagang malaking effort in your part to make sure that everything is balanced in your life. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the King of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Kings. Ibig sabihin, talaga namang sitting here, enjoying everything that you've worked hard for. At sinasabi ni Spirit Guides na patuloy mo lang gawin. Kahit naman maging successful ka na, sabi ni Spirit Guides mo, huwag ka daw kampante. Dapat daw ay patuloy ka pa rin lumalaban, kumikilos, nagpapagod kahit na nandiyan na yung pera, kahit na solid na yung trabaho, kahit na okay na ang lahat, settled na ang lahat. Kailangan pa rin, I'm hearing na huwag kang pakampante na patuloy na umiikot ang lahat. Kailangan patuloy ka pa rin kumikilos at gumagawa para makip mo sila forever sa kamay mo at makip mong balanse ang lahat at umaandar, okay? Huwag pa kampante, always be practical in your approach. Everything should be doable, attainable, and workable. Hindi pwedeng napakalaki, napakatayog hanggang sa to the point na hindi mo na kayang panghawakan. Make sure na kaya mo pa rin siyang i-grasp, kaya mo pa rin siyang hawakan, i-maneuver, maging hands-on ka daw. And always think first before you take action because si King of Pentacles is a doer na parang siya, sigurista din siya eh. Hindi siya hakbang unless sigurado siya. Hindi siya hakbang unless sure siya na yung perang nilabas niya ibabalik. So make sure every action, kahit paano 50-50, alam mo na yung vision mo kung ano yung dapat mangyari ay may gaganap. Okay, Aquarius, be practical, be sigurista, and be wise this month para maparatiling balance ang lahat. Okay? Aquarius, that is your June pera and career reading. Sa po ka nakaresonate, sa po ka nakarelate, comment down below na be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.